tayo sa araw nito sa maraming kaluluwa. Amen? Amen. Meron po tayong total na 40. Tama ba? 40 po na mga bisita natin na mga kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon kanina po. Amen. Purihin ang Panginoon po. Meron pa rin natira yung mga giveaways po natin. Meron pa rin natira. Siguro kung mga 30 lang, meron pa, no? Bag. So, salamat po, no? Purihin ang Panginoon. Naibalik. Okay, so may 50 pa. May 50 pa, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ano po? Sabihin, mga kapatid, nagmumuna lang po tayo. Sabihin mo na mga 30 pesos bawat isang kilo. Sabihin mo na, lang, 100 piso bawat isang supot o isang plastic bag. Mga kapatid, sabi niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So, hindi po yun ang halaga ng kanilang kaluluwa. Hindi po yun, di ba? Amen? Priceless po yun, mga kapatid. Kaya lang natin ginawa yun para na meron tayong sabihin, dahilan para pupuntahin po sila dito. Yan mo na sabi ng Bible, mga kapatid, constrain them, come in. So, mag-isip pa tayo na marami po pong mga paraan para lamang po na mapapunta po sila dito. Huwag lang yung magpapabingo tayo, ipag-usapan na yun. Ano po? Siyempre, pa rin tayo sa spiritual, purihin ang Panginoon, na marami po sa inyo, ang mga bisita niyo po nadala ay tumanggap sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon. Meron pa tayong bisita kanina na mag-iina yung nanay po, hindi po mentally po na apektado dahil po daw na yun po ay parang nagtrabaho yata at hindi po namaltrato. Ewan po kung ano pang ginawa daw sa nanay, dala-dala po, talagang depresyon. Ganun pa man, mga kapatid, na katalo pa rin. Kaya lang, hindi natapos at medyo po parang sinusunod na. Kaya po mga dapat po talaga natin to pray na talaga pong magtiwala, matutong magtiwala talaga sa ating Panginoon. Amen? So, purihin ang ating Panginoon. Okay, so, masaya pala pag ganun, di ba? Amen? Pero hindi pa yata tayo umabot ng total attendance na 200 kanina. Almost, malapit na po. 205 pala. Amen. Kasi ating upuan po nakalatag dito, hindi po 200 yan eh. Kaya nag-add pa tayo ng mga ating po mga upuan na yun. No? So, pray ng Panginoon, ang kapatid, patuloy niyo pong suporta. Patuloy pa rin po natin panalangin. Yan po yung ating update, ng ating 30,000 at 30. Ayan, no? So, meron na po tayong updated ba yan? Updated daw. So, as of now, ayan. Meron na tayong 2,178. Amen? Konti na lang. Nakapot na natin yung 30,000. Amen? Konti na lang yan. Amen. Ilang digit na yun. Bali, 4 na yan, di ba? Ay, inaakapot natin ilang digit yan, 5. O di, isang digit na lang. Amen. Kasi yun, malapit na eh. Di ba, amen? Malapit na yan. 30,000. Tignan nyo, 1, 2, 3, 4 digit. Tignan nyo ating inaabot, 30,000, di ba? Di 5 digits. O di, isa na lang. Amen. Yan po ang maging kwenta. Amen. Yan po yung sinabi mga kapatid ni Paul na I can do all things. Yan din po sinabi ng mga apostoles, with God, nothing shall be impossible. Amen. Amen. Sige ng Panginoon. So, ewan ko kung meron po magpapatotoo maya-maya. Pero ganun pa man, awit muna po tayo sa pag-awitin. Kaya po tayo lahat, awitin po natin, no one ever cared for me like Jesus. Amen. Amen. I would
would love to tell you what I think of Jesus. And first verse, ready, sing. I would love to tell you what I think of Jesus. Since I found in Him a friend so strong and true, I would tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend can do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of mystery and hope. Jesus placed His strong and loving arms around me, and He led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. And the last verse. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His words of love. But I never know just why He came to save me. Till someday I see His blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Okay, announcement po, mga kapatid, na bali 2 weeks na lang yung ating pong camp. April 19, maka-bilis, panahon. Po. So, mga things to bring, siyempre po, number 1, Bible. Amen, yung nasasama. Tapos, notebook at ballpen. Tapos mga kapatid, yung inyong casual dresses lang po. Pero siyempre, modest pa rin po sa mga kababaihan. Huwag na po kayong magdadala ng high heel. O high heel. Pwede nyo dalhin, okay lang ninyo. Pwede nyo rin isuot. Yun nga lang, pag kayo natapilo, huwag kayong pabubuhat sa amin. Amen? So, yun po, mga flat shoes mga kapatid, rubber shoes, pwede po yan. Yun po. So, dahil po puro akyat panahon po tayo doon sa loob ng camp. Ng campsite mga kapatid. Kakain ka lang, galing ka sa boys dorm, mababa ka. Sa girls dorm naman, dati pantay lang na yun, ngayon aakyat na kayo papunta sa kainan. Pupunta ng auditorium, aakyat ulit. Ganon. Kaya palagay ko po, marami po tayo mga calories na medyo masusunog. Yan, sana na yan. So, yun po, ang mga natin. Tapos, mga kapatid, siyempre po, magdadala kayo ng inyo po, yung mga kainan. Dahil hindi tulad po ng iba yun na meron ng mga tray. Dito po, kanya-kanyang dalang plato, kanya-kanyang dalang baso, tapos
kutsara tinidor. Rinola? Rinola ba? Pwede rin. Sa mga bagets, baka may kailangan ng rinola. So, yun, humot. Siyempre po, mga kapatid, na ngayon, meron po doon, mga kutsyon na for rent. Hindi ko alam yata kung 30 pesos, duration na po ng kampiyon. Kaya, yun po. Tapos siyempre, pag sapin dyan, yun yung mga unan. Pwede rin kayo, pero yung maliliit na unan lang. Hindi man yung sobra na yung unan. Diba? Kayo po mga dadalhin. Tapos, siyempre po, required tayo every services, nandoon po tayo. Ngayon, sa ating mga senior na sasama, na yung ating isang L300 na bago, yun po ang ating gagawin shuttle po doon. Dahil alam ko, may hirapan po. Dahil ako, first day po doon, nahirapan ng mag-akyat panahog eh. So yun po, ang mag-akyat panahog po sa inyo. Meron po pick-up point, meron ding oras. Pag nahuli kayo sa oras, lalakad na kayo paakyat. Ganun po. Gagawin po natin lahat, ating magagawa, para po yung mga senior po natin ay talaga po maka-attend sa lahat ng mga services. Okay, so ang klima, tiyak, mas malamig po doon kaysa dito sa atin. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalamig. Kasi alam niyo po, dahil sa climate change, di ba? Babago na ng araw, ang haling tapat, napaka-ginaw sa bagyo. Ngayon, hindi na po gano'n. Ano po? Hindi na masyadong maginaw. Pero mas malamig pa rin naman kaysa dito po sa atin. So, hopefully po mga kapatid, meron po tayo sa sakyan na aakyat dyan, makamawalo hanggang 10 siguro na magpupunboy na paakyat po. Napaakyat, via Marcos Highway po tayo, pababa, via Cannon Road. Ganun po. Ngayon, Friday, ang ating start dyan, first service, first meal, Tuesday evening, na po ang unang speaker, tapos, meron pa rin po ako slot dyan, magtuturo sa adult men yata, hindi ko nakalaman kung adult men o buong adult men and ladies. Kasi meron po slot po dyan na magtuturo po ako. Tapos, mga kapatid, Friday morning, devotion, breakfast, uwian na po yun. Ngayon pwede tayo mamasyal. Yung nga lang, yung dalawang L300 po natin ay number coded. Doon po. So, baka pwede, gilid-gilid lang po tayo. Kasi mahirap na yung session road kasi itong kilala sa Born up siguro pwede pa doon. Sasakay lang naman kayo ng mga bangkatan, di ba? Mamibisikleta. Hirap-hirap. Namisikleta kayo, bakit kayo ng Baguio? Yung Mines View naman, pag nagpunta ka doon, wala, view na lang, wala na yung mines. Yun nga lang, maraming mga mabibili po doon. So, at least, masabi natin, nag-Baguio po tayo. Amen? So, yun po, makakabili kayo dyan ng mga, di ba, yung mga ubi, mga strawberry. Yung pwede kayong dalhin, doon po sa strawberry fields. Yung nga lang, mas mahal po ang 1 kilo ng strawberry. Ito, ikaw, mulot. Mas mahal. Parang nung kami nagpunta doon, 450 yata per kilo. Pag nagpunta ka sa palengke, mga 190, 120 lang sa kilo. Wala ka pang pagod. Ganon. Pero yung experience siguro na makapamitas ng strawberry, saka makita mo yung halaman ng strawberry talaga. Ayun. Kasi doon din, sa strawberry fields po na yun, marami din po mga nagbibenta po doon. Yung mga ice cream, strawberry ice cream. Yan. Yung sorbetes ba? Yan na meron din strawberry wine. Pero huwag kayong bibili niyan kasi wine. At sa ibihin yung pang strawberry. Basta may wine. Ako po kasi matipid yung sarado po utak ko eh. Basta may wine sa akin, alak na eh. Yung red wine, wine din yan. Di ba sabi, di naman po alak to eh, red wine. O, tatalugin mo nga yung wine, alak po, di yun. Alak pa rin. Ay parang kapatid, atin po. Tapos, Thursday, morning, evening challenge po, si Brother Iber po, ang magsasalita po sa atin yan. Magiging masaya po ito, mga kapatid. Meron din tayo sports.
Sa hapon po, may sports po tayo, may basketball, may volleyball, na, ewan ko, ano pa mga basketball game, no? Sabi nga ni Pastor Atin, yung last night daw natin, meron daw vampire. Kaya kailangan dala kayo ng mga bawang yan, ng bawang. Diba? Sabi nga, ayos yun, alam natin iinumin doon, galong-galong daw na dugo. Kaya may vampire daw tayo, vampire. Yun po ang plano, yung last night, Thursday night, medyo po, meron tayong activities pa rin sa gabi after nung service na po. Right? So, hindi naman mga young people dyan, kwentuhan magdamag. Ganun po, no? Kaya, ano ba? Very magiging nito. Mag-pray po natin na spiritually talaga po tayo magkaroon ng revival po dyan, na ma-recharge at ma-challenge sa gawain ng Panginoon. Siyempre po, yung ating pong fellowship, maging yung banding po natin yan, hindi lang po sa ating church, hindi po sa mga churches po ng Bulacan, Pampanga. Kasama po kasi Bulacan, Pampanga. Dalawang church yata sa Pampanga po sasama. So, ganda po natin yan ha. April 19, 20, 21, 22. So, ihanda niyo na po yan. Tuesday to Friday. Amen? Yun po, mga sasagal tayo si Pastor Dong, Pastor Atin, sino pa ba? Nakalimutan ko na, naiwan po yung schedule sa taas. So, push po, syempre, DBBS po natin, Daily Vacation Bible School. Ano may date na ba yan, Miss Pia? May 4 to 7. So, nangangailangan po tayo ng mga po dyan, mga manpower. May 4 to 7. Tayo po'y manunod doon. Ano naman ang mga bata? Ilang araw po dito, no? 4 to 7. Yung po ang gagawin po nila, mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon po dito sa ating church. Kailangan natin yan ng mga teachers, assistant, tapos mga hatid sundo. Tapos yung mga ano nga, para yung funding po dito, kung meron daw po kayo mga junk, na botedyaryo o ano man, pwede po gawin pera, yung pera sa basura, mga kapatid, sabihin nyo lang po, coordinate nyo kay Pia, at coordinate kay Brother Edmond, i-pick upin po nila dyan sa bahay nyo po, at yung pagbibilan po niyan, gagamitin po natin doon po sa mga bata, yung pangangailangan, mga merienda ng mga bata po. So, yun po, ang magiging activities po natin this summer. At syempre po, yung soul winning, film showing, hindi pa rin po mawawala yan. Si Pastor Kabata nga tumawag sa akin, saan daw makakakuha ng film na Burning Hell sa Tagalog. Kinuwento ko po sa kanila, yun po ang ginagawa natin. At yun din ang ating gagamitin para makapag po natin yung 30,000. Malagay ko po maabot natin yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi yung school year 2016-17, papasukin po natin lahat na magpapayagan tayo makapasok sa kanilang mga eskwelahan. Amen. Pag nakapasok po tayo dito lang sa trade, libo na kagad yan pinapayagan naman tayo talaga dyan sa trade. Tapos po, yung prensa, nagkaroon ng graduation kahapon yata. After Friday. Wala na sila makakilang mga upuan dahil nakalabas daw lahat. Yung si Sister Elby, na naalala niyo kung linaw, nagpunta po rito, nanghiram. Sabi, Pastor, pasensya na po kayo. Kausap ko sa telepono, nalala ko dito. Sabi ko, sige, kunin mo kung ilan yung namin dyan. So, ibig sabihin, babalikan natin siya. Elvin, naalala mo, nanghirap ka ng upuan. Yan mo kami, gawin mo ng paraan, makapasok kami dyan sa prensa, magpapalabas kami ng pinili. Kahit po wala yun, mapayag po yung Sister Elvin. Dahil nakapasok na po tayo doon, now, di ba? Hindi ba nakasama ko na Brother Harris doon? Marami, di ba? Okay. Batch by batch. Maabot natin, mga kapatid Tapos 10,000 lang siguro makakapag-win tayo sa mga sa mga campuses lang. Plus yung barangay pa po natin. Plus yung mga soul winning pa po natin individual.
Amen? Now, so it can be done, mga kapatid, by the grace of God. Diba? Ang gagawa po natin yan, kailangan lang talaga ma-push po tayo ng gusto. Ano ba yung ibig sabihin ng push? Meron sabi dyan, pray. Ano yan? P-U-S-A. Pray until something happens. Ganda ba yan? O, i-push, mga kapatid. Tayo po ay talaga sabihan. Tapos na yung malaraw at parang may pasyon pa. Yung mga nananod na niya. Basta ako tataalan niyo po mga kapatid, wala po ako ini-endorso na Vice President. Pero kung tatanungin niyo po ako, Marcos pa rin po ako. Pero hindi po pang-i-endorso yun na. Di ba mga kapatid, meron po tayong soul liberty. Kung sino po ang gusto nyo, alam nyo. Hindi po kayo iba yung binoto nyo sa binoto ko, ititiwalan po kayo, hindi po. Amen? Wala nang sinabi na yan, si Duterte. Huwag nyo na akong butuhin kung hindi nyo bubutuhin. Kahit ano. Minsan, nalitignan po yung mga kandidato po natin, nakakatawa, di ba? Yung mga debate, parang ano eh. Parang mga bata po, mga kapatid, na nagdidebate na kung sino na kung itlog, kung manok. Anyway, mga kapatid, let's pray for election po na maging maayos po talaga. Kasi nakasalala yung future po ng ating bansa po. Okay, sino meron po ba magbibigay ng kanyang testimony? Sige po. Si Sugar. Amen. Lagi po sa SM to eh. Sabi ko, ginagawa ko na nga parang SM to church natin para dito na lang tayo mag-SM eh. Hindi po, magandang hapon po. Nagpapasalamat po at saka nagpupuri sa Panginoon sa binigay niya pong blessing sa akin nitong linggo lang pong nakaraan. Naalala niyo po nung linggo, sinama ko po sa prayer vigil. Meron po kasi akong ina-applyan na trabaho. So, maganda naman po sa trabaho ngayon, masaya ako. Kaya lang nalulungkot ako kasi 3 years na ako doon. Tapos yung position ko hindi pa rin nausog kahit may mga nag-resign na mas mataas yung 1 level higher sa akin. Parang hindi ako nagbibigyan ng pagkakataon na 2 beses akong nagsabi doon sa boss ko, 2 beses akong nag-apply. Tapos, hindi ako binibigyan ng feedback. Alam mo na yun, kapag hindi ka po nabigyan ng feedback, parang ibig sabihin, hindi ka shortlisted or hindi ka kinoconsider para doon sa position na yun. So, nag-iisip na po ako na sabi ko mag-apply na kaya ako sa iba. Kahit gusto ko na yung work ko ngayon. And ang tagal-tagal po nun sa prayer request, ang nilagay ko, to be hired as Sun System Support Associate. Hindi ko po nakuha yun. So, ginawa mo ako, nag-apply na ako sa iba, nagpasa na ako ng resume. Yung isang beses po na nakapag-apply ako sa ang madali lang po yung hiring process eh. Initial interview lang sa home, tapos pinapunta ako doon ng Tuesday para final interview na agad. Final interview, Skype call lang po kasi taga-Australia yung mga boss. Sa madaling sabi po, natanggap po ako doon. Natuwa po ako kasi sabi ko, nalulungkot na ako nun kasi parang hindi ako kinoconsider ng boss ko. Pero ganun po pala kumilos sa Panginoon. Hindi dahil sa hindi mo nakukuha yung gusto mo, wala na siyang plano para sa'yo. Para sabi nga, totoo nga po yung if God closes a door, He will open a window for you. Parang ganun po yung nangyari sa akin. Kasi po yung lilipatan ko, same lang ng trabaho, system support, pareho ng application na iso-support. So, meron na po akong background doon. Tapos, mas maganda pa po yung sahod. Tapos isa pa, may yung opportunity na ipapadala po kasi kami ng Australia for training. Pero hindi ko pa alam kung gano'ng katagal. Baka po 1 linggo lang. So, yun lang po na nagpapasalamat po sa Panginoon. Kasi talagang ramdam na ramdam ko yung kilos niya sa buhay ko po. Na talagang blessing po talaga to. Kasi kung naalala ko nga po nung interview, parang lahat na lang ng sinagot ko sablay kasi hindi ako masyadong lahat ng tinanong sa akin, hinulaan ko lang yung sagot. Kaya nung tinawagan ako for job offer, tuwang-tuwa po talaga ako.
Tapos originally, kasi po yung isa kong office mate, nag-apply din dun sa same position. Nauna siyang matanggap. Pero dapat, isa lang talaga yung open nilang position. Tapos tinawagan ako. Saan sabi na nila sa akin, mag-open pa daw ng isa pang position. Parang ganun. Kaya para sa akin talaga yung position na yun. Kasi dapat wala na ako doon. Pero kinonsider pa rin nila. Nag-open sila ng isang position para i-accommodate ako. Parang ganun po yung nangyari. Kaya nagpapasalamat po ako. Kaya magsimula po ako sa May 9. Sa May 9. Tapos ang first day ko po doon sa Australia. Kaya po, thank you po. Bigyan mo kami ng anggaro. Amen. So, blessing po yun. Mga kapatid, minsan yung mga frustration po natin, nagiging blessing din, di ba? Amen. Sabi nga, pag wala kang frustration, paano mo malalaman na ikaw pinagpala talaga? Kailangan makita mo yung pagkakaiba. Diba? Okay, meron pa po ba na mapapatotoo? Okay, papunta naman ng ng Russia. Dito. Yan po ba? Tahimik. Awit muna ulit tayo. Awit. Kaya tayo lahat. Pwede pa natin nothing but the blood. Amen. So Wednesday po, mga kapatid, baka po yung aking check-up, matuloy na. Amen. Okay, gusto niyo ba ma-check up ako? Amen. Yung nga lang, pinag-pray ko pa rin. Kasi po yung gagawin sa akin general check-up, yun po yung health card to sugar. So, sa kanya po pinagtatrabaho, nag-resign. So, hindi namin alam kung i-cover pa rin.
Pag hindi po kinover, babayaran ni Sugar lahat yung nagasusin natin. Hindi pa mga kapatid, sabi ka naman po doon sa naglalakad, siguraduhin mo lang na covered pa rin, mako-cover pa rin. Kasi may 30 days pa naman siya eh. Nang resignation niya, may 30 days pa rin siya. So, kahit siguro, maka-cover pa rin po yun. So, pero ganun pa man, sama niyo na rin po sa prayer. Dahil po malaki-laki din po yun eh. Ang nagasusin po doon. Sana magawa po lahat yun. Yung ating po mga test na gagawin. So, ako po ay confine yata ng Wednesday. Nandito po sa St. Luke, Quezon City na lang daw. Dahil yung dalawang member po, masusaw po. Doon daw naka-duty ngayon para daw mas maasikaso po na nila. Sabi ko, okay din yun. Kesa po doon sa global na makahirap puntahan. Itong Quezon City po, madali lang puntahan. Ano po? So, nalangin yun lang po mga kapatid. Baka marami na po talaga akong sakit. Alam niyo po, minsan mahirap din nagpapacheck up din, no? Kung nagpa-check up ka, malalaman mo yung mga sakit mo. Malalaman mo yung sakit mo, lagi mo nang iisipin na may sakit ka. Ayun, lalo pa magkakasakit. Hindi po, mga kapatid, ano? Sabi nga, kailangan daw. Kaya kami doktor, para rin yung mga mekaniko ba, na yung mga sasakyan na bago, may siyang tawag na preventive maintenance. Ganyan din yung ginagawa siguro ng mga meron ka preventive maintenance din. Noong Wednesday po, yung ating blood pressure, 200/100. Sino po ang pumantay doon dito? Yung highest pointer pa rin ito. Nanay Telma. Wala, talo kayo sa atin. Sino pa mas mataas sa 200? Ayun na. Nanalo po, patay na eh. Yung mas mataas pa sa inyo. Amen. Marami na po siguro po mga collateral. Okay, so madalagin na po, matuloy na. Dapat po, before Holy Week pa po yun, hindi lang po natuloy-tuloy. Sana nga matuloy na po. Maayos na. Okay, meron ba gusto pa magpatotoo? Si Brother Aris. Good afternoon po. Papasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon na dinagdag niyo po. Bali, by April 8 po, I'll be turning 44. Kung tama ang bilang po. Tama po, 44. Mag-11 na rin si Neil. Dahil nung birthday ko, 11 years ago, pinanganak si Neil. So, dalawa po kami mag-birthday. Salamat sa Panginoon dahil nag-graduate po ang asawa ko po, si Annalyn, na hindi ako nag-abroad. Dahil umpisa po noon, 4 years ago, yun po yung umpisa na pag-upisina ko po na dire-diretso hanggang ngayon. At tuloy-tuloy na pag-aaral ng aking mga anak. Totoo po yung testimony ni Sister Lynn noon na nabanggit ko sa kanya. Mas malakas ang loob ko ngayon dahil nandiyan kayo. So, ibig sabihin, masusustain ko kayo. So, salamat sa Panginoon sa kanyang faithfulness sa amin. At hindi ako tuloy-tuloy ang trabaho ko. Kasi yan po din naman talaga worries natin pag marami tayong mga sinusuportahan. Parang worry natin, baka mawalan tayo ng trabaho, paano na? Kumuha kami ng sasakyan, paano na kung mawalan ako ng trabaho, repossess yun. Kumuha kami ng bahay, nabayaran na rin po yung bahay sa Santa Maria. So, salamat ako sa Panginoon. Nag-decide ako noon, 4 years ago nga, na sinabi ko, I don't want to be old or ayokong tumanda na nagbabarko. So, magpo-40 na po ako noon, 4 years ago nga. Salamat sa Panginoon na iraranas ko ang pamilya. Nakakauwi ako araw-araw from office. I have the whole weekends vacation, tsaka yung mga holidays. So, na-enjoy ko po ang buhay. Nakikita ko po kasi pag nagbabarko, mas malaki nga ang sweldo, wala ka naman sa pamilya.
still say na mas masaya na nagtatrabaho sa trupa. Purihin ang Panginoon. Eh, sino pa? Yan ba bang gusto mag-share? Si Sister Pig. Sister Pig Pig. Oh. Gandang hapon po. Magdininang po kasi ako sa kasal. So, in short po, nangiram ako ng gown po kay Sister Ophel. Sabi ko, Sister Claire, pwede po bang isukat ko sa bahay niyo? Tapos po, naging maganda po dahil naka-fellowship po si Kuya Danny at Sister Claire. Tapos tinanong po ako ni Sister Claire ngayon, marami ba umaten sa hapon? Sabi ko, opo, mas gusto ko nga po paghapon kasi mas personal. Tsaka parang hindi ka nagmamadali kasi di po ba pagtangali nagugutom lang. So sabi niya, sige next week magte-testimony na raw si Kuya Danny at saka Amen. Sister Claire. Kaya lang po mahihain si Sister Claire. Ang gusto ni Kuya Danny, mauna daw po si Sister Claire. Kaya sabi ko, sige po. Testimony lang, ha? Opo, sa testimony lang. Tayo maliwanag. Tapos isa pa po sa community service po pala, kasi teacher 2. Dati po teacher 1 ako, ngayon po, na-approve na po. Teacher 2 naman po. So, sabi ko, gusto ko naman po sa susunod teacher 3. Tapos sabi ko po, hindi naman ako makapag-masteral kasi 9 units pa po ako. Kasi kako yung aking anak na pangalawa ay college na po. So, hindi ko po mapagsabay. So, ang ginawa ko po, magko-community service po ako sa barangay namin, magtuturo po sa mga non-readers at slow readers po. Kasi may points po yon. So, naisip ko bakit pag linggo, narito po ako sa church. So, pwede po ba yung mga anak niyo po na medyo, yung mahina po magbasa, maturuan po pag linggo kahit mga 1 o'clock to 2 o'clock. Kasi gagawin ko po yan sa lugar namin at the same time po, yung mga bata, share ko na rin po ng Word of God. Naisip ko po, minsan narito lang po ako pagtanghali na wala pa akong ginagawa. Bilang teacher po, masaya po sa teacher yung may natututunan po yung mga bata. Kaya kung may mga anak po kayo, may problem po sila sa reading, kahit 2 to 3 or 1 to 2, kaya lang po meron po akong hihilingin kung pwede lang po. Yung mga luma niyo pong books ng English po, kung itatapon niyo na po, o kaya Filipino, pakidala na lang po sa linggo kung meron lang po. Kasi po pwede pong maging learning materials po namin yung mga luma. Salamat po. Sana po ay marami po akong ma-reach saka yung mga magulang po sa barangay namin. Kaya lang po, Sabado po yun. Every Saturday po yun eh. 6 na Sabado ko pong gagawin yan. So, sana po magamit ko rin po yung skills ko bilang teacher sa mga bata po na narito. Kahit po science and math, pwede ko rin po ituro. Basta yung saan pong subject na pwede silang, nahihirapan po sila. Salamat po. Salamat din po sa Panginoon dahil hindi niya po ako pinababayaan sa lahat po ng bagay. Matanda, pwede sumali na. Kasi baka mayroong hirap magbasa ng matanda. Amen? Alam niyo po mga kapatid, introduce. Unawain natin magiging Great Commission po natin in Matthew chapter 28, 19-20. Diba sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded thee. No? Yung teaching po doon, hindi lang naman po salvation yun eh. Ibig sabihin, na lahat po ng scope ng teaching, kailangan maituro po natin. At alam niyo po mga kapatid, kung mga saved ang magtuturo, no, mas maayos ang maituturo kaysa sa mga unsaved ang magtuturo. Now, one reason po nung araw, kaya po tayo nag-start ng isang school dito po sa atin, na ayaw ko po na yung ating mga anak turuan ng mga bakla at mga tomboy na teacher. Amen? Baka mga molestya pa yan eh.
Diba? So, ibig sabihin, kung tayo po, mga mananampalataya, magtuturo, maituturo natin ang tama sa kanila. Amen? Gusto nyo ba? Yung mga, di ba, yung mga anak natin, tuturuan ng mga naglalasing ng mga teacher. Dahil ako po, nag-aaral ko sa private school, doon po sa Isabela. Nung grade 6 po ako, mataas ang respeto ko po sa mga teacher. Nung 4th year na po ako, mga kapatid, napag-graduate na, yung mga teacher, kainuman ko na. Di ba? Ganun po ang nangyayari. Kaya, meron po kayo, gusto niyo po, konting na lang yan. Kung 1 to 2 o 2 to 3, ganyan po yung mga anak niyo. Kung kayo po rin hirap magpasa, sumama na rin kayo. Di ba yung kagabi, may napanood ako yung magpakailan pa man, magpakailan ba nyo na yun, palabas sa TV. Ilan yun? 70 plus eh. Nakagraduate po ng high school. Yun yun po, ang classmate niya, yung apo. Amen? Thank you kay Esther B. Kahit matanda. O Alex, bagay, nagkakabasa ka naman. Bilang. Ba't yung di ba marami hindi marunong magbasa, pero marunong magbilang. Yun ang kamangha-mangha, di ba? Di makakabasa, pero di mo madadaya sa sukle. Amen? Okay, meron mo po ba? Mag-share. Meron po ba? Kasi pag natititigan parang Amen? Nahiya na kayo sa mga. Awit muna po tayo. Ikot tayo lahat. Ayan po, my Savior first of all. Amen? First verse now, ready, sing. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His splendid beaming eye. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepared for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come. They lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with the light, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Amen. Tutunan tayo. So yung announcement natin, yung mga activities, yung po ating Saturday watch, tuloy pa rin po yun. No? Wala pa po tayong schedule sa film showing. So, siguro after camp,
Maghanap naman po tayo ng isang barangay para po mapuntahan po natin. Total bakasyon na yung mga young people natin. No? Sumama na kayo sa ating po mga soul winning. Amen. No? Kailangan makapag po natin 30,000 po ngayon. No? Kaya yun po ang magiging activities po natin. Ewan po kung parang may sports fest ba na nakaano? Bukas. Para April. Meron bang yung fiesta official ng April? 9? Sabado yun. So, usually po kasi pag ganun, merong sports fest, yung mga inter-churches. Po. Sabi nga, mga kapatid, meron ako nakausap na pastor. Para daw makilala mo ang tunay na pagkatao ng isang tao. Meron ilang bagay na yung pagsubok pa, yung test. Number 1, gutumin mo lang. Pag gutom, lalabas daw yung tunay na pagkatao. Pangalawa, yung pagpagong gising daw, yung gisingin mo siya, nabigla. Po. Pangatlo, yung oras na siya'y nagagalit. Yung pang-apat daw, yung paglaruin mo ng basketball, nakikita mo yung tunay na pagkatao. Ano ang mga sasali? Kasali ba church natin doon? O wala? Hindi nga kayo, paplano kayo kayo na sama nyo naman ako. Tayo na lang dyan Porque ba marunong na kayong lumakad? Ayaw nyo na ng gabay? Okay, meron pa po ba magpapatotoo? Wala na. Special number? Wala din. Tawagin pagkatay na lang natin yung ating God's Heritage.
madali po, pag-pray din yung ating po mga ongoing Bible studies. Sa Chin Family, meron po tayong Bible study niya every Saturday. Pray na po natin yung mga Bible study leader po natin. Tayo po natin kumayo mga kapatid. Ito po natin ating mga Bible. Hebrews chapter 12. Verse number 14. Hebrews 12. Verse number 14. Basahin ko po, no? Ito na po sunda sa inyong Bible. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Verse 17. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Ayos mo dali. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa niyo pong salita. Amin po, Panginoon, hinihiling ang pagkilos ng banal na Espiritu mo po sa aming po kalagitnaan. Puri po namin, Panginoon. Dahil po ang bawat isa, dahil patuloy mo nga, Panginoon, usapin. Dahil po rin, Panginoon, ang lingkod na siyang mag-atid ng mensahe mo po. O Panginoon, na siyang maitaas namin, Panginoon. Kaya mabigyan po kami ng hamon, papala, ng mga espiritual sa hapon ito. Puri po namin po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Puna mo tayo. Naalala niyo po maraming bagay sa buhay po natin na pagpapala na eh. Ibig sabihin, mga kapatid, na hindi man natin ito basta hinahangal, pero nasa atin na minsan po, na-overlook natin na blessing na po pala ito. Amen? Isa pong halimbawa po niya ay ang ating pamilya. Na masasabi mo ba, my family is a blessing. Amen, di ba? Na blessing na po yan mga kapatid eh. Actually nga, pag ikaw'y nagkaroon ng isang pamilya, na hindi mo na masasabi, pabira, hindi mo na makakatanggap ng blessing. Blessing na po yun eh. Diba? Sa isa po yan, sa mga masasabi po natin na pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay. Ano po? Well, Bible Baptist Church of Marilao is also a blessing. Diba? Napakaganda mga kapatid na meron po tayo isang church na masasabi po natin, this is where we belong. Amen? So blessing na po yan mga kapatid eh. Pag sinasabi sa iyo, tinatanong ka saan ka ba member? Sabi mo, member ako sa Bible Baptist Church ng Marilao. Ha? At napakaganda mga kapatid, masasabi mo, meron kang spiritual na tahanan. Pagpapala po yan mga kapatid. Ha? Merong mga pagkakataon na opo, talagang na-overlook siguro natin minsan yung ating church, but still, this church is a blessing para po sa atin. Ano pa po? Mga blessing. Yung ating mga kaibigan. Di ba blessing yan mga kapatid? Na meron kang kaibigan. Whether siya po ay, sabihin natin, kaibigan mo sa loob ng church o kaibigan mo sa labas ng church. Pero siyempre,
natin pa rin pong laging tatandaan, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unbeliever yung kaibigan din, no? By all means nga mga kapatid, witness to your friend. At pag yan po ay naging naligtas mga kapatid, hindi mo lang siya makakasama dito sa lupa hanggat sa kabilang buhay makakasama mo po siya. Ha? Ano po, yung mga acquaintances po natin, blessing po yan eh. Di ba? Amen? Oh. Hindi ba napakasarap na mabuhay sa mundong ito na hindi ka iniiwasan? Kahapon nagkikwento kami nila Brother Hill na sila daw ang mga young people, hindi daw sila makalapit sa akin. Unapproachable daw ako. Mapalad pa nga raw yung mga young people ngayon nakakalapit sa akin. Hindi dahil hindi ra sabi ni Yoli, hindi raw kasi ako humingiti. Totoo ba yun, Yoli? Hanggang naman ngayon eh. Yeah, amen? Pero ganun pa mga kapatid, blessing pa rin. Ha? Kaya namarina na ako po ang pastor niyo, di siyempre, dapat blessing naman ako sa inyo. Di ba? Sabi na, there are so many things in life na masasabi po natin mga rewards na po ito eh. Na parang mga kapatid, na masasabi natin, our family is already a reward from God. Ayan. Yung mga kaibigan mo, reward na po yan. Na? Kaya dito po, kung titignan po natin, ano ba, ang tingin mo sa mga nasa paligid mo, reward ba yan? O sabihin mo mga kapatid, na yan ay parang imbis na reward, na penalize ka pa. Na? Kala mo reward yung matatanggap mo, penalty pala. Ang ano sa'yo, parang imbis na asset, naging liability pa. Mabayan niyo ba si Wendy? Wala? Okay. Ha? So, yun po ang mga dapat maunawaan po natin na when we say value, pag sinabi natin value, na para na yan yung may halaga. Tama po ba? Pag may halaga, mga kapatid, importante. So, value, mga kapatid, parang value, in your word value is used in the sense of importance or important. So, anything na meron pong value, mahalaga po yan. Parang yung mga jewelry po, mga kapatid. Yung mga alahas, meron pong, di ba? Halaga po yan, importante po yan. Ganyan. Ating po makita. Na, pag sinabi po naman natin mga kapatid, yung word, no word, is used in the sense of the cost of production. Ano po? Of a particular person. Kaya pag sinabi yan, yung word mo, katulad kanina, sabi nga natin si Rockefeller, word, ito ang word niya, si Henry Ford, ito ang word niya, mga kapatid. Tingnan po, para yung cost of production. Diba? Magkano ba yan? Ano ba ang halaga niyan? Mga ganyan. Okay. So, ano ba dapat natin makita? Word is used to repair the cost of an item na pagyaan po ay nasa sayo o binili mo. Magkano ba ang binili mo dyan? Sabi nga natin mga kapatid, yung bolang ordinary, pag sa kamay natin, 300 lang o 1,000. Pero pag inilagay mo na yan, kila Stephen Curry, mga kapatid, hindi na gano'n ang halaga niyan eh. Diba? Kaya nga marami mga celebrities, mga kapatid, yung ordinaryong baro, pag in-auction nila, dahil yan po ay baro ng isang celebrity, mahal na po. Na? Amen? So, yun po ang mga word ng isang item, mga kapatid. Na, yung value then is used to stress yung significance and importance of a particular thing. Sa madaling sabi, mga kapatid, maraming mga bagay na mahalaga ay pinawawalan ng halaga ng mga tao. Ibig sabihin, they do not value it. Balik tayo sa pamilya. Na ang pamilya po is a very precious thing. Pero maraming mga tao, mga kapatid, they just don't mind about their family. Tama po, di ba?
Amen? Na hindi po nila pinahalagahan na gano'n eh. Kaya marami po mga juvenile na mga bata, mga kapatid. Marami po mga naging palaboy. Marami po mga broken homes, broken marriages. Kasi po, hindi nila pinahalagahan ang mahalaga. Amen? Now, pag biblical example, yan po ay magagamit natin. Ang biblical example ay walang iba kung hindi si Esau. Si Esau po ay kakambal ni Jacob. Si Esau ang panganay, si Jacob po ang bunso o sumunod. Na sa Jewish custom, mga kapatid, ang panganay, lagi po siya ang tinatawag na may karapatan sa lahat ng bagay. Na ang tawag po nila dyan ay birthright. Birthright. Dahil sabihin, ikaw po ang next in line. Kung yung tatay mo mayaman, dapat namatay yung tatay mo, hindi po mapupunta doon sa pangalawa. Lahat ng yaman mapupunta doon po sa panganay. Amen? Sabi sabihin, mga kapatid, blessing ang panganay. Tama po ba? Amen? Yung dalag, yung panganay, tsaka sumunod sa panganay o bunso, nag-aaway-aaway. Dahil mas nabibigay daw ng pabor yung bunso. Ano ba? Amen? Sabi, pag panganay daw, yung laging minsan nagiging, ano ba ito, yung nagsiselos lagi. Na meron po ako tiyuhin nung araw, nakataga Sambuanga po siya, agriculturist po siya. Nagpunta siya doon sa amin, sa Isabela nung araw. Siya po ang nangasiwa ng bukid. Nung araw, mga kapatid, di ba po na kung naaalala nyo, bago po yung mga Adidas pa, ng mga sapatos, mga original natin meron po rubber shoes na ang pangalan, bata. Pag nakabata ka, mga kapatid, di ba klaseng bata ka? Ibig sabihin, para kang amboy o American boy pag nakabata ka. Ano po? Ngayon, yung unit po namin na yun, meron siyang gano'n, nakasya sa amin ng aking kapatid na si Obet, matanda sa akin, tapos ako. Sa ngayon, ang ginawa, nung tiyuhin ko na yun, binigay doon sa kuya ko. Di syempre, temporary ako. Mas bata ako, dapat akin yun So hindi ko pinapansin yung tiyuhin ko. Pinagaramdam ko sa kanya na bakit ibinigay doon, dapat sa akin na mas bata. Sa hanggat naramdaman ng tiyuhin ko po, na masama ang loob ko, kinausap ako. Sabi sa akin, Boots, ang tingin ko parang nagtatampo ka sa akin. Siyempre, hindi ka muna iimik, hindi ka naman sabi, opo, hindi naman ganun Hindi naman, wala po. Hindi naman po nasabi yun. Di ba, yung ganun. Kasi ang tingin ko, nagtatampo ka dahil si Obed ang binigyan mo ng sapato. Binigyan mo ng sapato, hindi ikaw. Di ba, yan? Siyempre, umaamin ka lang. Oo nga po, dapat nga po sa akin yun Alam niya ang dahilan niya sa akin? Meron siyang dahilan Sabi niya, alam mo kasi Boots, mas bata ka kaysa kay Obed. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng marating dahil bata ka pa kaysa sa kanya. No. Parang magsasabi, mas matagal ka pang mamamatay kaysa doon mas matanda sa iyo. Mas marami pang opportunity ang nasa sa iyo. So parang ganun po, mga kapatid, parang naimas-masan ako, sabi ko, oo nga, So hindi na po ako nainggit, hindi na rin ako nagtampo. Minsan po, mga kapatid, ganun, magpanganay tayo, yung kagad pambira. Dapat yan, mga kapatid, mas magtatampo yung mas bata Bakit? Lahat ng pinaglumaan ng panganay napupunta doon sa bata Di ba, amen? Pero dito po, pinapakita po sa atin, our family is very important. Our relationship is very important. The people around us are very important. Diba? Kasi there are some people around you na masasabi mo blessing kasi nakakatulong sa'yo. Meron yung mga tao naman, mga kapatid, sa paligid mo na hindi nakakatulong sa'yo, pero kung titignan mo po, blessing pa rin sila. Bakit? Kasi doon sa mga taong ayaw sa'yo, doon ka naman lumalago Diba? Amen?
kanilang mga ginagawa sa iyo. So blessing pa rin. Tama, mga kapatid? No? Sabi ko wala kang dapat itapon eh. Para maganda, pinayagan ng Diyos yan, kaya pinayagan, kailangan mo yan. Ganon. Kaya si Esau, mga kapatid, yung kanya pong birthright, hindi niya po pinahalagahan. Nakatipat po natin ang ating Bible dito sa Genesis chapter 25. Genesis 25. Verse number 19. Di ba parang sarap pakinggan yung ganun, no? Na hindi, puro pigtit na lang sana eh. iPad. Okay, 25. Verse 19. And these are the generations of Isaac. Abraham's son, Abraham begot Isaac. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian, of Padamaram, the sister of Laban, the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. And the children struggled together within her. And she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb. The two manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. At tignan niyo po may prophecy na po doon. Yung elder will serve the younger. Eh dapat hindi ganyan. Dapat the younger will serve the elder. Okay. Now, 24. And were her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And the first came out red all over like a hairy garment, and they called his name Esau. After that came his brother out, and his hand took hold of Esau's guilt, and his name was called Jacob. And Isaac was 80 years old when she bare them. Okay, kambal. Pangalan si Jacob at Esau. The two boys grew, and Esau was a cunning hunter, the man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison. Now, but Rebekah loved Jacob. Okay. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field. And he was pained. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am pained. Now therefore was his name called Edom. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Kaya tingnan niyo po, sa mga Hudyo, ang birthright po napakahalaga. Amen? Future po nila yan eh. Pero kay Esau, mga kapatid, hindi niya pinahalagahan. Nanggaling siya sa paghahunting, pagod na pagod, na halos talagang himatayin na sa gutom, sabi niya, bigyan mo naman ako niyan, niluluto mo na yan. Eh, itong Jacob, by the way, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Jacob ay supply.
adulterer, or deceiver, or tusok. Kaya nung pinanganak pa lang sila, nakita niya, sabi, eto si Jacob nakahawak na sa sakong nitong si Esau. No? So, inalok niya ngayon, sige, bibigyan kita ng pagkain, pero isang kondisyon, benta mo sa akin yung birthright. Sabi naman ni Esau, ano pa ba ang halaga ng birthright sa akin kung gutom na ako? Sabi sa inyo, yung, di ba? No? Yung tunay na pagkatao, makikilala mo pag gutom. Kaya, gutom. Gutom na raw siya. Na? Sabi nila niya, sabi nga dito, Esau despised his birthright. Sa madaling sabi, mga kapatid, si Esau po ay halimbawa ng isang tao na yung ubod ng halaga, hindi niya pinahalagahan. Amen? No? So, ibig sabihin, mga kapatid, tignan niyo po. Ang nangyayari na, the value of some things, no, of worth of something, yung price. Minsan, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng bargain na ibinabargain po natin, pinagpapalit natin po, yung sabihin na natin po, na priceless sa worthless. Hindi po ubre. Diba? Hindi niyo pwede ipagpalit ang Panginoon natin sa material na bagay. Diba? And there are times, mga kapatid, you are being tested. Spiritual against material. So, ang nangyayari po, mga kapatid, marami po ang nasisilaw na pinipili ang material instead of spiritual. Di ba? Meron po akong, na-invite po ako na mag-preach sa isang church ng araw. Meron po isang tao doon na ang pangalan niya po ay si Henry Ang. Si Henry Ang po, mga kapatid, ay napakataas ng posisyon sa Fortune Tobacco. Ewan ko kung ano yan, basta na napakalaki ng sahod niya, saan man siya destino, meron siyang bahay, meron siyang sasakyan, lahat ng kanyang mga expenses sa travel niya po, pati pamilya, pag-aaral, sagot po lahat ng Fortune Tobacco. Atas. Ewan ko kung anong tawag doon sa mga ganong klaseng posisyon, mga kapatid. And he was sitting there, doon po, sa church kung saan ako nag-preach, mga kapatid, na sabi ko, if you are really a Christian, kung ikaw talaga isang mananampalataya na, tapos yung iyong trabaho ay hindi pwede ang pagiging Kristiyano mo, then you better resign. Nakonvict. Sabi niya, mahirap ito Mananampalataya ako, tapos pinagtatrabaho ko tungkol sa mga sigarilyo. So he resigned, mga kapatid. Nag-resign po yan. Nung una, hindi maunawaan ng kanyang asawa. Siyempre, mga kapatid, wala nang babae, wala nang pasasakyan. Pero nanindigan, mga kapatid, si Henry Ang. Ngayon, si Henry Ang ay Pastor Henry Ang na po. Nagkapangkasinan, na-destino siya doon sa Kawayan, Isabela, and I was preaching po doon sa Metropolitan Bible Baptist Kawayan po kay Pastor Jojo Tuason. Na Kristiyano na siya, malakas pa siya manigrilyo. Yun po ang naging turning point ng buhay niya po. Ibig sabihin, mga kapatid, na pinahalagahan niya yung mahalaga. Para sa iba, mahirap po yan, mga kapatid, at to try to surrender for full-time service, mga kapatid, nag-struggle talaga. Struggle. Na siyempre po, yung pagpapago ng kanilang lifestyle. Dati, libre lahat. Ngayon, mga kapatid, kailangan mag-budget na yung misis. Yung mga anak po, nakagraduate po ng mga koleyo sa mga exclusive schools, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon. At si Pastor Ang po, alam ko po, meron siyang church dito po sa may Ordaneta, Pangasinan, may church pa rin po doon sa Tugigaraw. Amen? Amen? So, ang punto po doon, mga kapatid, ano ba ang mahalaga sa atin? Yung mahalaga o ang
Esau despised his birthright. Kaya mga kapatid, nung eto pong si Abraham o si Isaac ay medyo matanda na, ang nangyari, imbes na ipamana dito po kay Esau lahat ng kayamanan, kay Jacob napunta. Anong ginawa? Dahil nasabi ko nga po sa inyo, yung pangalan Jacob ay mandaraya, dinaya po ni Rebecca at ni Jacob, etong si Isaac, na kanilang tatay para ang pagpapala ibigay. Kasi malabo na yung mata ng tatay. Kaya ginawa ng mag-ina, usap tayo. Magluto kasi yung sabi nga, yung mga hinahunting nito si Esau, gusto ng tatay Naghunting po si Esau, mga kapatid, para makahuli ng isang paboritong karne ng kanyang tatay. Inunahan ni Jacob. Ginawa ni Jacob, nag-usap yung mag-ina, ganito gagawin natin. Magluluto ako ng paborito ng tatay mo. Tapos, ikaw ang magdadala doon. Palalapasin natin, ikaw si Esau. Sabi ni Jacob, paano po si Esau balbon? Ako hindi. Madali lang yan. Kukunin natin yung balat ng ano ba yung tupa. Yung palahi ko na lalagay natin sa kamay mo, yun ang makakapak natin. Sabi ko, ang birang pagkabalbon ni Esau, parang balbon ng tupa. So yun ang ginawa. Biniles niya, mga kapatid. Biniles. Tapos ang dapat alaman na hindi pala si Esau yun, dapat alaman si Jacob, wala na po, hindi na mapapawi. Pag sinabi na po ng tatay at binigay na kanyang blessing, hindi na mapapawi. Nagalit ngayon ng Esau nung dumating. Dinaya ako. Pero actually po, hindi naman talaga siya dinaya. Bakit? Binenta niya na yung birthright. Kaya mula noon po, si Esau at si Jacob nag-away. Di ba sabi ka, 2 nations are in thy womb. Kaya yung salitang Jacob, pinalitan, o yung pangalan Jacob, pinalitan ng Panginoon. Dahil na yung connotation niya mandaraya Ano ang ipinalit? Israel. Kaya yung Israel, si Jacob po yan. 2 nations, sabi ka na. Kaya the nation Israel, at ano naman, yung nasyon nitong si Esau. Yan po ang Arab nation ngayon. Kaya hindi magkasundo ang mga Hudyo at ang mga Arabo dahil po doon. Amen? Kasalanan ba ng Israel? Hindi po. Kasalanan ni Esau. Bakit? Hindi niya pinahalagahan yung mahalaga. He despised the birthright. Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Tayo po yung mga mananampalataya. Huwag naman po natin na parang baliwalain yung pagiging mananampalataya o mananampalataya mo sa mga compromise na ating gagawin. Dapat di po tayo nagpo-compromise Amen? Kaya tayo po hindi naniniwala, mga kapatid, na yung mga social drinking. Alam niyo po yung social drinking, yung iinom ka raw, bawat may okasyon lamang. Hindi po, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, makitin yung utak ko, basta may wine, anak na po sa akin. Kaya red wine pa yan, kaya blue wine yan, o white wine yan. Basta wine. Amen? Bakit po? Because ayaw natin ipagpalit ang mahalaga sa hindi mahalaga. So, ano pa ang ating makita po dito, mga kapatid? Minsan kasi, lalo na ang mga bata. Ang mga bata po, they don't know what are the things na mahalaga Diba? Kaya tignan nyo, mayroong mga bata nakakasira na isang gamit. Akala nila, ordinaryong gamit lang yon. Yung pala, mahalaga pala yon. Diba? Minsan din mga bata naglalaro, diba? Ng cellphone nyo, gaano man dyan. Bigla mo, yun na,
inom mo na yan. Baka malaglag mo, masira. Kasi hindi naman nila alam yun eh. Na mahal yung cellphone mo eh. Basta yan maglalaro. Walang pakialam yan. Kung malaglag yan, maglalaglag yan, pupulutin yan, laro na naman yan. Di ba? Pero bata po, hindi mo nakikita kung gaano kahalaga ang mahalaga. Tama po ba? Oo. Nandito niyo po, pag ikaw ay bagong Kristiyano at naging miyembro ka ng church natin, hindi mo masyado nakikita ang halaga ng church. Pero kung dito ka na po tumanda sa church na ito, nakikita mo na kung gaano kahalaga ang church. Di ba? Amen? Kaya, noong araw, ewan ko na, kwento ko na sa inyo, no? First year, college po ako noon. Wala naman po akong kalawalan sa mga alakas eh. Hindi ko nga alam kung ano yung tanso sa ginto. Yung nanay ko, binigyan po ako ng isang singsing. Sabi niya, Boots, ginto yan. Tapos doon sa singsing, mga kapatid, may mga bato na nakalagay, parang 5 o 6 yata. Sosot-sot ko yan, hindi ko maalam, mahal pala yun. Eh dahil na napabarkada po ako ng college, sinanla ko ng 300 lang yata eh. Pero ano naman po yun, way back 78 yata. Alam niyo po ba, hinayaan ko na yun na hindi ko natubusin. Only to come and realize that the ring was so precious at yung halaga niya po, napakamahal. Hindi lang po yun. Galing sa nanay ko. Kaya pag naalala ko po yun, sabi ko, Lord, ayun, kumabot po ako kaya yung ano na yun. Kahit bayaran ko ng mahal na yun, hindi po yung mahalaga eh, kung hindi yung kanyang pinanggalingan. Diba, mga kapatid? Amen? Kaya mula po na, mga kapatid, I learned. Kaya lahat ng mga bigay, halimbawa, meron kayong binigay sa akin, the church, regalo. Alam niyo po, yung mga regalo nyo na yan, ginagawa ko parang altar ko yan eh. Every time na makikita kayong regalo nyo, sabi ko, Lord, thank you po. Mananalangin po. Minsan, alam mo, meron ako minsan ugali mga kapatid. Pag talaga nawala ako sa sirit, nananilira ako ng gamit eh. Pero yung mga gamit po na bigay sa akin, hindi ko po sinisira. Nagiging altar ko po yun eh. Amen? Amen? Kaya pag nakita ko, bigay ng member, Lord, i-bless mo po yung mga members po na nagbigay po nito. Iniingatan. Bakit po? Kasi yung singsing, bigay ng nanay ko, binaniwala. Amen? Si Esau po, binaniwala yung kanyang birthright. Amen? Kaya mga kapatid, napakapangit na bargain naman niya. Yung worthless, pinagpalit mo po sa very precious. Diba? Kaya, minsan din, meron mga pagkakataon, you only know the importance of a thing pag wala na sa'yo. Tama? Nung wala na sa'yo, doon mo nakikita ang halaga. Halimbawa, yung nanay. Nung buhay pa ang nanay, ayun, sinasagot-sagot mo. Anak, ginabi ka na naman. Bakit naman gano'n? Ay, napapakaya yung tanong kayo ng tanong. Buti kang umuwi pa eh. Ay, may utang na loob pa. Magulang na umuwi siya. Yeah, amen? Eh, nung namatay yung nanay, ayun. Hinahanap-hanap din yung nanay. Saka nakita ang halaga nung wala na. Amen? Ako niyo po, kapatid? Kaya nakita nitong si Esau na mahalaga ka pala yung birthright niya nung wala na sa kanya. Pero nung nasa kanya, wala. Binabaliwala niya lang. Ganyan din siguro yung church. Yung church natin, datnan mo, alisan mo, datnan mo, alisan mo, nandiyan dyan. Eh, paano kung mawala na? Amen? Amen?
sabihin natin, ano? Yung ating pong pamilya, very precious. Gawin po naman talaga natin, pahalagahan naman natin. No? Yung mga possession, huwag na natin hintayin mawala para ma-realize lamang po natin mahalaga pala po siya. Kasi si Esau, na-realize niya lang kung wala na lahat sa kanya. Kaya rin po, isipin mo, ano ba yung mahalaga na hindi ko binibigyan talaga ng halaga? Kung yan man po ay nanay o tatay, siguro sabi mo tayo, nay, pasensya na po tayo. Na-realize ko po, mahalaga pala po kayo. Diba? Huwag kayo magbigay ng bulaklak sa magulang niyo. Pagpatay na, hindi na nila ma-appreciate yan eh. Bigyan niyo habang na-appreciate pa nila. Tama po ba? Bibigyan mo ng bulaklak. Sabi mo, mahal yung binig ko dyan sa bulaklak na yan. Patay na. Ma-appreciate niya ba yan? Bigyan mo siya. Sabi, Pastor, hindi ko sabihin, bibigyan ko yung nanay at tatay ko ng bulaklak na forma corona. Ikaw, kung gusto mo, bibigyan mo. Bulaklak ng patay, bibigyan mo. Hindi nga. Kaya nga tinawag na bulaklak ng patay. Di ba? Ngayon, ay bibigay mo bulaklak ng buhay. Amen? Mano ba naman nila? Sabi, nay, tay, libre ko kayo kahit tayo halo-halo. Kahit yan lang sa kanto. Yung tagbi 20 pesos, ma-appreciate na nila yun. Di ba, amen? Kasi maraming panahon naman, laging tayo, mga anak ang nililibre. Maglibre naman yung mga anak. Yung kami naman mga magulang, hindi naman kami masyadong mahal. Pananak yung anak, tuwa-tuwa na kami. Amen? Kaya marami po mga kapatid, napakarami po na masasabi po natin mga blessings na nasa atin na naghahanap pa tayo ng ibang blessing pa. I-enjoy mo na yun nasa iyo. I-enjoy mo na yan. At pag nakita ng Panginoon, doon sa maliit na mga bagay na i-enjoy ka, then God, syempre po, will give you bigger blessings. Siyempre, ina-upgrade din ng Panginoon yan eh. Kung doon sa malaki, reklamo ka pa ng reklamo, paano ka pabibigyan niya? Reklamo ka, reklamador ka na number 1. Amen? Kaya marami po mga kapatid, na kung atin lamang pong sabihin natin na pairalim yung ating emotions, yung ating pong mga anumang po dyan, mga isip, na maraming bagay po na we can really enjoy. Hindi po yung mga malalaking bagay, but only a very simple thing. Alam niyo po yung mga bata, pag nagbibigay sa akin ng note, tinatago ko po eh. Nandun sa wallet ko lahat eh. Pag nabubuksan to, bigay sa akin ng ganito, bigay sa akin ng ganyan. Yung mga Bible ko po, iipitan ko po yan. Na minsan pag binabasa ko po, naglalaglagan, babasahin ko. Mga kapatid, nagbabalik tanaw ka, yung memories pa ng mga yun. Meron po ako mga notes na mga thank you po ng mga members sa preaching.